Katapos ng umatikabong aksyon sa basketball, magtungo naman tayo dito sa Pasig City Phil Sports Arena para sa Reinforced Conference. Hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports. Ito po ang 13th Shakey's V-League. At ating hatid sa inyo ngayong hapon na ito ang wala pang talong Bureau of Customs Transformers kontra sa wala pang panalong Valley Pure Purest Water Defenders. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat sa panonood dito sa SNA Channel 23, SNA HD Channel 166, the Filipino channel, at online sa sports.abs-cbn.com/livestream/B-League. Ako po si Eric Tipan at kasama ko ngayon Martin Antonio. Martin, magandang gabi. Magandang gabi, Eric. Magandang gabi, Laura. Magandang gabi. Isang exciting na laro ang matutunghayan natin ngayon. At katabi ng aking machong kapartner, isa namang napaka-sexing partner din namin ngayon, Laura Liman. Oh, grabe, sexy talaga. Wow, medyo na-level up na yung introduction mo. Well, yun na nga, Eric, kagaya ng sinabi mo kanina, ito pong pangaunang beses na makakalaban si Eliza Valdez kontra sila Dendan, Amy, and Ella dahil usually alam mo na kapamilya kasama sila sa isang koponan. Kaya na nga, hindi natin mababasa kung ano ba ang magiging epekto dito, kung may dagdag na emosyon dahil dito at will Valley Pure be able to read and contain Eliza Valdez? Syempre, kabisado na nila ang mga galaw ni Phenom at bukod pa dito, meron din silang dalawang bagong matatangkad na imports in the likes of Kate Morel and Kaylee Mans. At syempre, kung may advantages ang Valley Pure, ito din ang sitwasyon para sa BOC Transformers. Finally, now with a complete set of documents, makakalaban na ang dalawang Thai imports na si Som and Nick. And remember, kapamilya, nanalo na ang Valley Pure ng dalawang laban dito sa V-League. So what more kapag kasama na silang dalawa? O, nabanggit na ni Laura Martin, anong epekto nun para kay Eliza, para sa kanyang dating koponan? Maghaharap sila ngayon. May advantage ba? Sabi ni Laura, medyo kilala na nila yung galaw ni Eliza. Makakatulong ba yun? At para kay Eliza, may iibahin ba siya? Mas mahihirapan siyang gumalaw, tingin ko, dahil mas nabasa na ng kanyang mga kampi. Napakatagal niyang kasama itong mga ito. 5 taon naglaro yan sa kolehiyo at meron naman siyang additional na firepower para sa kanilang team. 4 na bagong players makikita natin ngayong gabi. Well, nabanggit ni Laura kanina na wala pang talo itong BOC Transformers. Tingnan natin yung ating team standings kung saan makikita nyo ang Valley Pure. Medyo kakaiba yung posisyon nila ngayon sa standings na wala pang panalo. Nakita natin na iisa pa lang ang nilaro nitong Valley Pure na team. Nasa ika-7 pwesto sila sa ating team standings. Ang Bureau of Customs naman, 2 panalo na naitala. Pumapangalawa yan dito sa UST Tigresses na nangunguna with a 4-0 card. Nabanggit mo nga, Lau, na for the first time makikita natin yung Thai imports nitong Transformers. Nakausap po to na ilang beses na, no? Ano bang masasabi mo sa kanila at anong mayahatid mo dito sa kanilang profile? Well, kapamilya, after some issues with their international transfer certificates and documents, the long wait is over and finally, yun na nga, makakalaro na ang dalawang imports na si Som and Nick, and excited. And I think, higit pa doon, medyo curious tayong lahat kasi alam mo na yung training sa Thailand, sobrang intense. Pero syempre, 18 years old pa lang ang dalawang imports, so medyo makulit pa. Panoorin natin to. สวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐนิชาใจแสนสวัสดีค่ะฉันนางสาวกาญจนากุฎไทยสงฆ์ค่ะชื่อส้ม Volleyball ang isa sa mga pinakapopular na sports sa Thailand. Kaya naman sa murang edad pa lamang, nahilig na sila sa sport na ito. Sila ang dalawang magbibigay ng reinforcement sa BOC Transformers. Ang star hitter at setter mula Thailand na sina Som at Nick. And my father, he is coach of volleyball in high school. You want to play volleyball? Now I don't know volleyball, but I want to play just fun. Parehong high school standouts sina Som at Nick. At ngayon ay collegiate stars na in their respective universities. Si Nick ay player sa Chulalongkorn University, habang si Som naman ay naglalaro para sa Duraki Pundit. โรงเรียนของเรามันเป็นเครือข่ายของธุรกิจบัณฑิตค่ะก็เรามีการส่งเด็กเข้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
Bukod dito, may experience din ang parehong Thai import sa paglalaro sa mga club teams sa Thailand. โอเคก็มีความสุขค่ะที่ได้เล่นก็ทุกอย่างก็โอเคก็คือใจรักอย่างเดียวค่ะ At kahit hirap sila sa komunikasyon dito sa Pinas, masaya pa rin nilang ibabahagi ang kanilang galing sa kanilang Pinoy teammates. I think I have many things in here and volleyball is the same. But I think in Thailand training harder. I'm so exciting because this first time of me. But when I come here, I'm very happy because my teammate, my coach are so kind. And we always speak English. Yes. Sometimes I teach Thai language for them. Salamat po is ขอบคุณค่ะ Masarap กินอร่อย Beautiful is สวย Isang masayang experience para sa dalawa ang makalaro dito sa Pilipinas at umaasa sila na sa pagbibigay ng dagdag na experience at lakas, makakamit ng Transformers ang una nilang championship dito sa Liga. I believe in my team till you can do. Yes. So, nasa college level pa rin ang dalawang imports na si Som and Nick at nagbakasyon sila dito sa Pilipinas para lang sa volleyball at nagkwentuhan kami kanina at sabi nila mahilig daw sila makakain ng iba't ibang Filipino foods. Kaya kapamilya, kung meron kayong recommendations or kung meron kayong comments tungkol sa bilik in general, remember you can always tweet us at ABS-CBN Sports at gamitin nyo ng hashtag SBL on ABS-CBN. Pero kung mas mahilig kayo sa Instagram, we also have an Instagram account at ABS-CBN_sports. At alam mo na kapamilya, it's rush hour at kapag na-stuck pa rin kayo sa EDSA, just visit our live stream, sports.abs-cbn.com/livestream/bilig at syempre, meron din kaming Ronda Can. Andiyan naman syempre, si Direk Lau. Yes, ako yung director ng show. Sinermonan mo ko agad, ikaw upo ko lang. Actually, may Ang tatanong kulit ako kanina. ninyo kasi nag-cellphone, nag-text. Sobrang seryoso sila pagka siya Tuloy, nagagalit na ako. Buhay yung script. Stricto. Oo. Well, kung meron kayong Ronda Cam, Lau, saan nila ipapadala? Remember our Twitter account at ABS-CBN Sports at gamitin nyo ng hashtag SBL on ABS-CBN. Okay, I'm sure excited na kayo na makita kung paano si Alyssa lalaban sa dati niyang koponan ng Transformers kontra dito sa Purest Water Defenders. Pag-usapan muna natin pagbalik yung panalo 5-set win ng Transformers kontra sa Lawag. Diyan lang po kayo. Nasa loob tayo ng PhilSports Arena sa Pasig City. Ayan na po ang dalawang koponan na pinaka-inaabangan ng mga volleyball fans sa buong Pilipinas. Dalawang sikat na koponan. Ang Bali Pure nasa kaliwa at ang sa kanan naman si Alyssa Valdez at ang Transformers ng Bureau of Customs. Magandang gabi ulit. Salamat sa panonood. Eric Tipan, kasama ko na lang ngayon si Martin Antonio. Si Lau, rumoronda na po. Nabanggit ko kanina na papag-usapan natin yung huling panalo nitong Bureau of Customs Transformers kontra sa Lawag kung saan nanaig sila in 5 sets, Martin. Napakadikit ng laban na yun. Ang total score nung laro na yun is 106-105. Nakita natin na isang puntos lang in total ang pagkakaiba nitong dalawang teams na to. Pero at the end of the day, it was a story of one player and one player alone. Napakaganda ng inilaro ni the Phenom, Alyssa Valdez. Talagang pinamunuan itong Transformers para masungkit yung panalo na yon. Simula medyo hindi ganun kaganda yung banat nila, no? Na paun sila doon 25-18 kontra sa Lawag, pero nakabawi, nagpalitan sila, Martin. Oo, umalagwa sila, lalo na pag tinignan natin itong stats, halos tabla lang eh. Mas marami pa nga ibinigay nilang opposing errors. Marami silang iniregalong puntos dito sa Lawag, pero ang Transformers ng Bureau of Customs, napakaraming kills na binigay. 59 spikes kontra sa 47 lang ng Lawag. Kaya naman nakita natin na sila ang naging aggressor ng larong yun eh. Napakaganda ng binibigay ng mga bola kay Alyssa Valdez at ang ganda rin ng porsyento niya sa pagpuntos.
Marami nagtataka, Martin, or nagtaka nung lumipat si Alyssa at nagtataka, nag-iisip kung ano ang magiging performance ni Alyssa Valdez kasama ang kanyang bagong koponan. Siyempre dahil sanay na sanay nga siyang makalaro, makasama ang kanyang teammates mula sa Ateneo, sa Bali Pure. Pero kahit sa ibang team, yung kanyang pag-reign sa volleyball sa buong Pilipinas ay nandoon pa rin. Tingnan nyo naman yung ginawa, Martin. Saktong-sakto. Purple rain. Continually para kay The Phenom. Averaging almost 29 points a game. 39 points yung nakaraang laro. I can't stress it enough. 29 out of 60 kills. Napakaganda ng porsyento na yun. Sinamahan pa niya ng 17 digs. And mas magkakaroon siya ng breathing space ngayon dahil meron pa siyang 2 offensive option na dumating kasama rin ang kanilang bagong imports. And nabanggit mo, Martin, yung 39 points. Yun yung highest single record currently ng kahit sinong player sa buong Shakey's V-League, mga kaibigan. Kaya hindi ganun kadali yun. Na-break ni Alyssa yung 6-year record na 38 points. And then lampasan niya rin yung 37 points na naset. Yung 38 kasi foreigner Oo, nagset foreigner. nun. Yung local na nagset is si Angela Benting from the Adamson Lady Falcons. Right. 37 points yung naitala niya nun. Ngayon, si Alyssa na po ang may record. 39 points. Ang tanong ko, Martin, kailan kaya mabe-break yun? Baka siya rin na mag-break. Kailangan natin makita kung paano niya aatakihin ang depensa ngayon ng kanyang mga former teammates. Well, alamin natin yung sagot sa katanungan na yan na nakausap kanina ni Lau itong si Alyssa. Pakinggan natin. Eric and Martin, kasama ko si Alyssa Valdez. Alyssa, of course, I have to ask, ano ba ang pakiramdam mo for breaking the scoring record here in V-League? Ano bang pakiramdam? Siyempre, sobrang saya kasi nakatulong ka sa team mo. But then again, siguro, it's a challenge naman for me to do better every game din. Kasi, siyempre, gusto mong dagdagan pa yung mga kinontribute mo sa team. Okay, and this is the first time na makakalaro ang dalawang Thai imports. So, gaano ba kalaking tulong ito para sa team? Thank you. No, I'm really happy kasi sobrang excited talaga nila maglaro. Honestly, naiiyak talaga si Som last game kasi she really wanted to help the team and si Nick also. So ngayon, we're really looking forward to play with them and enjoy the game. Salamat, Lai. And thank you, God. Balik sa inyo, Eric and Martin. Salamat, Lau. At para kay Alyssa, hindi niya, parang isinasantabi niya lang yung ginawa niyang achievement, na nakabreak siya ng single scoring record, single player scoring record dito sa Shakey's V-League. At yun nga, isang bagay ba yun, Martin, dahil siguro nahiwalay na rin siya sa dati niyang koponan. Imbis na mag-iba yung laro, lalong pinataas niya yung level ng kanyang laro. Pinag-iigting niya ang kanyang paglalaro, dinagdagan niya ang kanyang efficiency. Dahil napakaraming beses siyang pinuntahan ng kanilang setter. 93 attempts to score. Napakarami niyan. She is the top scorer of our league right now. Makikita natin na talagang siyang pinupuntahan. Pero ngayon, naging available na. Pau Soriano, Lilet Mabayad, nandiyan si Nick and Som, ang kanilang imports. Mas madidistribute ang mga atake at tingin ko mas mabubuksan pa ang floor para kay Alyssa Valdez na mamili lang kung saan na-atake. Well, nakakatuwa din naman. Nabanggit din ni Alyssa na makakapaglaro na yung Thai import sila. Kasi 2 games down na hindi pa po nakakapasok, nakakatigim na action dito sa V-League. Kaya laking bagay din. Ang sarap din na i-welcome natin sa Shakey's V-League itong dalawang imports sila. At syempre, napakabata pa nitong dalawang to. Sabi nga, nagbabakasyon lang. Napadaan lang po, mga kaibigan, itong dalawang imports at magbibigay ng quality game para sa Transformers ng Bureau of Customs. Makikita natin yun, what are they made of? Alam natin na napakaraming Bali Pure, Purest Water Defender fans dito sa buong Pilipinas. Isa po sa pinakasikat na teams yan dito sa ating Shakey's V-League. Malamang ang dami din sa inyo nagtataka kung bakit ganun yung simula nila. Although isang game pa lang na ipapasok nila dito sa ating 13th season sa Reinforced Conference, siguro marami nagtatanong, may import sila pero tinalo sila ng isang all-Filipino UST Tigresses. Martin, himayin natin itong 4-set loss ng Bali Pure kontra sa UST. Maganda ang kanilang simula Kinuha nila yung first set. Pero we need to remember, kailangan nating tandaan na wala sa kanila. Medyo magagaan lang naman na pang-opensa. Gretchen Soltones. Si Alyssa Eroa na wala rin sa kanilang depensa. Si Marciano. Janine Marciano na wala rin sa kanila. Pero may mga naidagdag. Suzanne Roses for one, a very good player from the University of the East. Zaza de Venadera from the San Sebastian Golden Stags. Yan lang naidagdag. At syempre may dalawa silang import. Si Kate Burrell from the UAB Blazers at itong si Kaylee Mans from Iowa State. Pero ito,
4-set win ng UST. Tingnan natin, no? Lalo na nung 4th set, Martin, talagang binaon sila ng UST 25-13. Matagal na rin naglalaro itong Lady Tigresses na magkasama. Gusto nilang kuhanin ang UAAP Championship this year. Mahabang panahon na silang nagprepara. Kaya naman, nung nakalaban nila itong Valley Pure, medyo minama nila. Kumbaga sa street terms, ginamit nila kila experience at ang amuyan nila sa floor. Kaya nakuha nila yung mga spots kung saan sila yung score. Tingnan natin, dalawang players na kilala nyo na dito sa Valley Pure, si Denden Lazaro at si Amy Ahumiro, yung resulta ng kanilang time na paglalaro kontra sa UST. Napakaganda nga ng ibinigay ni Denden Lazaro. 17 digs, 4 1/4. Pagdating sa sets, ang binibigay niya, 32% on that reception efficiency. She can do more. Dahil kinakapapa niya bago ang mga pyesa ng Valley Pure ngayong conference na to. Amy Ahumiro, 7 na puntos, 2 kill blocks yan noong game na to. Importante ngayon na i-cover ni Denden itong backside dahil dyan kumukuha ng maraming puntos sa Zone 1 and Zone 2 si Alyssa Valdez at si Amy Ahumiro naman ang haharap sa gitna. It's a tall order. The Phenom is ready to go and she would try to break that 39-point record na itinala niya noong nakaraang laro. Well, alamin natin yung mga challenges na haharapin ng depensa, lalo na ni Denden, kontra dito sa BOC Transformers. Nakausap kanina ni Lau, si Denden, pakinggan natin. Eric and Martin, kasama ko si Denden Lazaro ng Team Valley Pure. Dan, unang-una, gaano ba kalaking challenge ang dumapensa against Alyssa Valdez? It poses as a big challenge. Although knowing her tendencies na on court, I think we can take that as our advantage against her team, but we can never underestimate her capabilities. Alright, and I'm sure masakit ang talo last game, so ano bang natutunan niyo dun? We learned a lot. Marami kaming pagkukulang that game, and we were able to fix it naman during training. So I hope this game will do better. Okay, salamat din at good luck mamaya. Balik sa inyo, Eric and Martin. Salamat, Lau. Nakita natin, Martin, doon sa video din, opensa, medyo kulang sa chemistry yung Purest Water Defenders. Oo, wala silang signal. Hindi pa nagkakaamuyan itong mga offensive players ng Valley Pure. Makikita natin na with more practice that they had, titignan natin kung paano nila mai-improve yung kanilang mga atake. Nakita natin doon sa video na yun na hindi pa nagkakaamuyan doon sa may net. Etong setter nila na si Kaylee Mans at ang kanyang mga offensive options, makita natin today kung anong adjustments ang gagawin nila. Alam ko, kating-kati na po kayong mag-tweet, mag-Instagram sa amin. Ipadala lang po ninyo sa Twitter, itag po kami at ABS-CBN Sports at huwag kakalimutan ang hashtag na SVL on ABS-CBN. Ngayon, kung Instagram naman, ABS-CBN_sports para magpadala sa amin. At kung meron din kayong video sa Ronda Camp, isama nyo na rin yan. Again, itag nyo at ABS-CBN Sports. Si DJ Tronics ang magpapatugtog sa atin dito habang nanonood tayo ng laban sa pagitan ni Alyssa Valdez and the Transformers at si Denden Lazaro at ang Purest Water Defenders. Set number 1 susunod na dito sa SNA. The country's top volleyball players battling for one crown. You don't want to miss the action. Yes! What a sight! Drama. Pressure, so much pressure. And excitement. Oh! What a win! This was definitely quality volleyball. Watch the Shakey's B-League on its... This match. First referee, Mr. Fernando Velarde, national referee. Second referee, Mr. Nestor Bello, international referee. Let's now call on the starters from the Valley Pure Purest Water Defenders. Let's start off with the team captain, number 6, foreign guest player, Kaylee Mans. Jersey number 7, foreign guest player, Kate Morel. Number 8, Ella De Jesus. Jersey number 9, Z Herbasio. Number 14, Charles Soriano. And number 16, Amy Ahumiro. With starting libero, number 13, Denden Lazaro. And head coach, Mr. Anasorn Tai Bunde. Let's now meet the starting lineup from the Bureau of Customs Transformers.
Let's start off with the team captain, number 2, Eliza Valdez. Number 1, foreign guest player, Kanjana Kotaisong. Number 5, Rosemary Vargas. Jersey number 10, Pao Soriano. Number 11, Lilet Mabayad. And number 13, foreign guest player, Natanicha Dyson. With starting libero, number 6, Jonalyn Ebisa. And head coach, Mr. Sherwin Meneses. This is match number 12 for the preliminaries. Good luck to both teams. Welcome po dito sa Phil Sports Arena, Pasig City. Ayan po ang starting 5. Wala si Sue Roses ang ipapasok ngayon ni Coach Ty Bundit para sa Valley Pure ay si Ella De Jesus, number 8. At kita nyo naman, inintroduce na rin sa kabilang koponan sa UCC Amy Ahumiro para sa Purest Water Defenders, Rose Vargas. Kasama na yung kanilang Thai imports na si Nick Jaisen and Som Kutay Song. So, tingnan natin, parehong koponan, ang setter ay foreigner. So, ito si Mans, medyo nangapa at para sa Purest Water Defenders, Martin. Tingnan natin kung ang first appearance ni Jaisen as setter para dito sa Transformers ay magbubunga ng magandang partnership, lalo na sa opensa. And partnership it is. Nakita mo yung salo na yun, Brendan Lazaro sa likuran. Medyo nabasa niya agad yung cross-court ni Eliza Valdez na nakakuha rin sila ng puntos dun sa joust na yun. Ayun yung kagandahan pag matangkad yung setter mo eh. Kaylee Mans has been a very, very good player. A native of Kansas. She was a Hall of Famer there when it comes to performing, and she once you see her profile, napaka yung achievements, niya letters eh. And it's something it's a sight to behold na nandito siya sa Pilipinas, sharing her knowledge and helping the players improve. Valdez, pangalawang subok. Iwi ang tira. So, error at panalo sa joust ng Valley Pure Purest Water Defenders. Maganda simula dito, Martin, 2-0 kontra sa Transformers. Oo, at naghahanap din sila ng panalo. Dahil ito ang kanilang ikalawang laro, talo sila nung una kalaban ng USD. Oo, I mean, isang laro pa lang sila dito pero hindi sa panalo itong Valley Pure. So, yan ang umatake. Unang puntos para sa Transformers sa set number 1. Oo, at ito, Pao Soriano. Una rin yung puntos ngayong konferensya na to. Napagbigyan maglaro ngayon. Finally, na-clear sa kanyang mga issues. Napakasaya ng laro natin. Makikita mo yung tempo ng dalawang teams, yung mood nila. Basta yung Customs dahil nakalaro ng kanilang almost full lineup na sila ngayon. Oo. At itong Valley Pure naman, gustong kumuha ng panalo. Kutay Song, hindi na naiangat. Yung hataw ni Morel. Kathy Morel. Oo, dahil kung meron mang chink on the armor, itong Transformers ng Bureau of Customs, sila ay number 4 lang sa liga natin when it comes to receiving percentage. 21.38% na napakababa niyan for an elite attacking team. Kutay Song, pupuntos para sa Transformers. Makikita mo, Eric, from the backline, ramdam na ramdam mo yung gigil ng palo eh. Dalawang larong medyo na-clip ang mga pakpak nito, kanilang mga Thai imports. Kaya ngayon, gustong magpakitang gilas. Habol si Mans. Ito si De Jesus. Eliza Valdez ang kumuha. Punta kay Vargas yung second. Pupunta sa likod. Again, Rosemary Vargas played a supporting role last game with 16 points. Sinuportahan niya yung 30 ni Eliza Valdez. Unsung hero. Nagbibigay ng puntos. At ngayon, mas maraming options. Yun ang kagandahan pagka nakukumpleto ang lineup mo. Well, parehong kupunan, Martin, offensive-minded. Pag tingnan natin yung lineup, walang pagkukulang sa offensive players ang Transformers, wala ding pagkukulang ang Water Defenders. Anong tingin mong magbibigay ng kumbaga edge o yung kumpiyansa sa isang kupunan over the other? The best complement for an amazing offense is a gritty defense. Pagka na-cover nila yung mga hits na yan on the backside, importante yan dahil ang gusto ng mga open hitters yung zone 1 and zone 2.
Diyan nila laging dadalhin. And both teams have very good quick hitters on the middle. Yan ang pupuntahan. Kaya importante ang kanilang mga libero mag-step up, i-pop up yung bola para makakuha sila ng mas magagandang oportunidad na pumalo malapit sa net. Nakita nyo kanina si Coach Sherwin Meneses ng Transformers na assistant coach siya ni Tai Buntin sa Ateneo. So pati sa coaching staff, hawig na hawig yung style, opensa, depensa ng parehong koponan. At makikita mo parehas rin silang nakangiti. Happy-happy lang tayo. Happy-happy. Tigit po ang ating laban dito sa set number 1. Water Defenders lamang ng isa. Vargas. And labas lang ng konti yung palo ni Rose Vargas. Morel, sunod-sunod ang serving dito. 6-4 ang ating score para sa Puros Water Defenders. At hindi bago para sa Bali Pure na manguna sa first set. Tandaan natin, first set nanalo sila sa UST pero wala na silang sinunod pang set doon. Oo, medyo banderang kapos yung nangyari sa kanila. Talking about Kate Morel. Kate Morel started on the junior college route, stayed in a community college, and then went to the big leagues with the UAP Blazers, became a decorated offensive option para sa kanilang koponan noon at nabigyan ng pagkakataon ngayon dito sa Pilipinas na magpakitang gilas. At kita natin, malakas pumalo si Morel. And komportable siya, back row or sa open as you see si Ziher Pasio, dating Lady Eagle. Galing kay Vargas na black, hindi na naibalik. Ito si Charo Soriano. Oh, speaking of Lady Eagles, the former Queen Eagle herself. Before Eliza Valdez, there was Charo Soriano there. Of course. Option nung mga panahon niya. Som Kotaysong error, kaya ang Bali Pure dadalhin tayo sa unang technical timeout labang ng 3-8-5 kontra sa Bureau of Customs. At hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako sanay makita si Eliza Valdez na naka-purple. Purple rain Sa dami ng taon niyang naka-blue, Ateneo blue, talaga namang kakaiba. Pero dito siya, kumbaga nagiging more aggressive sa opensa. Dahil siya na talagang starring role Hindi na yung comfort zone niya, lumabas na siya. Papayag, sumutos para sa Transformers. Puntahan natin si Laura Liman. Pinag-usapan na natin daw kanina pero ito talagang panguunang beses na makakalaban si Eliza Valdez kontra ang mga Bali Pure players, lalo na si Denden Lazaro. Kahit na nga sa mga team scrimmage games sa Ateneo, palaging kasama silang dalawa dahil syempre kailangan ng koponan ng isang solid defender at isang solid spiker. Pero kung natanong ko kay Eliza kanina kung magiging mahirap ba ito, sabi niya sobrang hindi, magiging weird at magiging funny, magiging healthy competition dahil kailangan niya may isip ang iba't ibang plays na hindi pa rin kabisado nila Denden. And in fact, pagkatapos ng laban, meron din silang barkada or beshi dinner. So tingnan natin kung sino ba ang magiging mas masaya sa restaurant. Balik sa inyo, Eric and Martin. Thanks, Lau. Baon na baon yung palo ni Som Kotaysong. At dalawang sunod na puntos to, Martin, para sa Transformers. Putong-puto. Kumbaga sa larong barangay. Tignan mo naman yun, right in front of Denden Lazaro. Pero balikan natin yung report ni Lau. Magdi-dinner, magkasama ito si Eliza Valdez saka yung kanyang dating koponan, Bali Pure. Dapat yung mananalo, manlilibre. Oo. Diba? Mukhang yung matatalo yata ang manlilibre. Di ba, sakit na natalo ka na, ikaw pa magbabayad. Ganun nata talaga Som Kotaysong ulit. Back-to-back points para kay Som. Kitang-kita natin, Martin, kung gano'ng kagigil si Kotaysong na makatulong, makapuntos maglaro para sa Transformers. Dalawang larong naipon niyang gigil na yan. Ito, isa na lang hinahabol ng Transformers. Vargas, ang ganda din kasi ng serving ni Vargas Mans, punta kay Ahomiro. Amy Ahomiro, reading the defense well, sa harapan ng net, binawasan yung puwersa na nakuha ng puntos. Sana sa Twitter, go POC, go Bali Pure from Bohol. #SBL on ABS-CBN. Joel, ikaw at I am Laura Liman ang inaabangan ko bukod kay Ella De Jesus at Eliza Valdez. #SBL on ABS-CBN. Lau, ano ba sabi mo? #lakas naman.
yan. At ito pa si Allen, Ate Lau. Kaninong team ka po ngayon? BLP, BOC, pati ako naguguluhan kung anong team ang isusuport. Oh my gosh, nakaka-pressure yung tanong Ikaw na yun. magsasabi. Well, siguro, hindi ko talaga alam. Ayaw Siguro maipit. team ko na lang yung ABS production. Safe Yun, answer. Yun na lang, No safe comment. answer. No comment, ano? Oo. And actually, nasa dugout kami ni Eliza kanina at sobrang iba yung itsura niya dahil purple ang uniform. Sabi ko, parang mukha siyang Barney. Kasi diba si Barney purple and so tuloy na conscious siya. At kung mapansin niyo kapamilya, she's wearing lipstick. Kasi naging conscious siya na-conscious sa comment na yun. Okay. Talagang ang daming pinagbago in terms of siguro style at Eliza pati sa appearance. Oo Para lang nga. Kasi purple, hindi ko talaga sanay. 11-10. Ayun, nadinig nyo si Lau. Sabi ni Lau, ano ha? Sa gitna lang siya. Well, DBOC, DBL. Gray area. Pero ano ba, Eric, nakita mo yung pasta na yun. Kaylee Mans with her length sa gitna, nakikita niya yung floor at nakakakuha ng puntos, giving a different advantage para dito sa Bali Pure. Valdez, sinalo yung palo ni Mans. Ni kanina import niya si Morel. Pero ito, pupuntos na naman ang Transformers. Tied na tayo pagkatapos maghabon ng BOC. Natawagan. Not over yung palo na yun ni Charo Soriano. Medyo na-miss time yung hit na yun sa middle. Dating Adamson Lady Sander. Error sa service. Si Pao Soriano. Balik sa kalamangan ang Bali Pure Purest Water Defenders. Sherwood Meneses na sa head coach ng Transformers. 12-11. Valdez. Pumuntos kay Mans ng Transformers. Ng Purest Water Defenders. Ang ganda rin kasi ng pagkakasetup. Over 2 defenders. Down the line yan. Nasa harapan mismo ni Kaylee Mans yung bola na yun. Napakalakas ng palo at magandang puntos para kay Eliza Valdez. Ganda ng palitan ng opensa dito, Martin. Hindi ganun yung depensa, katindi yung depensa ng parehong koponan. Kasi sunod-sunod yan, palitan. Nasagot ng Bali Pure pag kumabol ng ilan itong Transformers. Pareha silang offensive-minded teams. Kung sino ang maunang co-control ng backside, yan ang magkakaroon ng advantage. Mga makakuha ng magagandang receptions. Dahil again, para makapag-capitalize ka on offense at magamit mo yung iyong mga setters na mahuhusay, kailangan makuha mo muna yung first ball. Magandang rally nagaganap dito. Herbacio, Ibiza, kinuha. Backset para kay Vargas, tinapik. Ando si Denden, naiangat pa ni De Jesus. Free ball para sa Transformers. Eliza sa gitna! Yes! Great combination play. Eliza Valdez gliding towards the middle, hitting the ball on a downward trajectory. Tignan mo naman yung approach na yun. Right on the middle of 2 defenders. And ang ganda din yung galaw ni Mabayan. Babanggitin din natin yung kasi nakahatap nila at blocker, walang naiwan. At si Eliza Valdez pa yung papalo. Yun yung kagandahan nga. Meron ka ng mga, I can't stress it enough. I could go through it ad nauseam. Pag meron ka bang ibang kakampi na kayang pumuntos, mailalayo sa iyo yung konsentrasyon ng depensa. At ito, nakakuha pa rin ng service ace si Eliza Valdez. Yan ang kagandahan sa mga offensive players. Pag nakakuha ng isang magandang play, sunod-sunod yan Tataas yung kumpiyansa Oo, parang binuksan mo yung gripo Lamang na ngayon ang Transformers ng isa. 14-13. Mans, De Jesus, Ibiza, naiangat pa. Kutaysong, yes! Net touch. Sayang yung palo na yun. Ito makikita natin sa replay. Ang ganda ng palo. Kita mo yung elevation. Kaya lang. Baba, sumabit. Kahit ako nagtaka din kasi nung una, pasok na pasok. Pero si Kutaysong, napatingin siya sa second referee nung pumito. Tayo dito dahil sa error ni Som Kutaysong. Papayag. Baka ni De Jesus, isa sa pinakamaliit na players kontra sa isa sa pinakamatangkad na player naman sa kabila. At makikita mo yung elevation doon. Tignan mo yung basa niya. Right there in front, going high up. Just on the fingertips, nakakuha ng block at puntos. Pababa na si Mabait, pataas pa rin si Ena. Maganda doon. Walang
check ball. Puntos to para sa Bali Pure outside yung palo ng Transformers na mga Bali Pure dalawa. 16-14 kontra sa BOC. Nakamarka na tong laban na to sa kalendaryo ng napakaraming fans ng 13th Shakey's B-League. Yung pagkikita ni Alyssa Valdez at ng Transformers sa kanyang dating koponan na Bali Pure, kung saan kabilang doon si Denden Lazaro. Pinapanood ngayon ni L.A. Revilla. Oo, isa sa mga pinakamatitibay na gwardya ngayon. Oo naman. Sa Pro Leagues. Dating Green Archer. Green Archer. Binigyan pa ako ng mga nightmares niya dahil tinalo yung team na kino-coachan ko noon sa Final Four. Fio Tamaros, ginarahe, papunta sa kampyonato. Mga bad memories na aalala tuloy niyo. Oo. Kaya mo pare. Haharangin ko na lang mamaya. Dito makikita mo, Eric, siyam na unforced errors ang ibinigay napakaaga dito sa larong ito. Siyam ang ibinigay ng Bureau of Customs. Ang Bali Pure tatatlo lang. Kaya naman napakataas ng kanilang naipuntos. Reception, naging problema dito sa Purest Water Defenders. Morel. Maganda yung first ball. Kaya sa isang kisapata, 2 puntos agad magkasunod para dito sa Transformers ng Bureau of Customs. 16-all. First set. At tingnan natin yung mga tweet nila ulit. Akiko, Elevator, and Iron Eagle versus former Queen Eagle, and a Tamaraw. I'm so excited. Good luck to both teams. Hashtag SBN on ABS-CBN. Si Roel, nagmadali ako umuwi para makanood kasi Blockbuster ang pila ng band. Kaso Blockbuster ang pila ng band. Go Team POC. Pwede naman sa streaming. May streaming tayo. Kahit sa traffic pwedeng manood. Mamaya, banggitin ko sa inyo ulit. Watching SBL, pawala ng pagod all the way from General Luna, Quezon Province. Hashtag SBL on ABS-CBN. Salamat, Lawrence. Ang ating yung live streaming, sports.abs-cbn.com/livestream/VLeague. Sulit na sulit. First hit pa lang, 17. Napakaganda rin ng laro natin. Highly offensive. Yan ang pinag-uusapan natin kanina pa, simula pa lang ng laro, na itong dalawang teams na ito maghahanap pumuntos. They would try to beat you through the amount of attacks that they would throw at you. Kita-kita natin dito, yung reception, parehong koponan. May first ball issues. Si Ella De Jesus nag-over-receive at madaling napatay dyan ni Som Kutay Song. Yung mga bola. Magandang regalo yun POC lamang ng isa. Pero mas malaking nakalamang dito kanina pa, Bali Pure, kung naghahabol lang naman itong Transformers. Pero ngayon, isa lamang nila. Si Ahumiro, mukhang sumabit sa net yata yun, AB Ahumiro. Medyo malapit sa net yung palo. Sumabit ng bahagya yung daliri. Time out dito, si Coach Tay Bundit. Pakinggan natin ang Water Defenders. Meditation easy ball. Not excited. Okay, let's get one side out. Get one, no problem. Happy. Hey, let's get one side out. Hey, Bali Pure! Defenders! Na-miss din natin to si Coach Tay Bundit. Wala siya dito ng Game 1 Unang laro ng Bali Pure. Nag-vacay yata. Nag-vacay. At masaya din na nakita natin siya ngayon, nakasama natin. Micah Ortiz, dating Tigress sa UST. Enjoying the game. Naman. Ito siguro ang isa sa pinakamagandang laban sa volleyball ng Pilipinas. High-powered offenses. Fan-friendly Kutay Song natalo ngayon ni Mans sa net. Again, the length of Kaylee Mans covering the net. Hindi mo siya kailangang protektahan. Yan ang kagandahan sa matatangkad na setters. They could be a dual threat on kill blocks and setting up their teammates. Ziher Fascio with a jump serve. Soriano, inabot yung bola. Medyo mataas yung set ni Jaisen. Vargas, Jaisen. Valdez! Ando dun sana si Fascio.
Pero nagdalawang isip kasi nga parang papaluin na parang hindi. Nung umatake si Alyssa, panoorin ninyo. Ang ganda ng body control Not forcing the shot, but what an effort by Z Hervasio. But it was not enough. Napatukod siya BOC lamang ng dalawa lang kontra sa Bali Pure. Ganda ng serve. And ito sinasabi natin kay Morel, pag nakalibre siya ng ganon kaganda yung set, halos automatic yung puntos, Martin. Oo. Ang ganda rin ng pagkakabasa. All the defenders of the BOC Transformers were on the left side of the court. Kaylee Mans reading the defense properly, giving it to the best option and getting another point. Jaisen inangat, Valdez. Uy! Iniwasan ni Eli Ahumiro. Nagsorry siya sa kanyang team dahil pasok na pasok yung bola. Cross-court hit. Andun lang. Gabalahibo ang layo dun sa outside. Actually, bumaba ang layo yung bola Pasok sa pasok to Sinukat. Ang taas kasi tapos biglang bumaba yung bola. Ito talagang magugustuhan mo kay Alyssa. Ang daming ways para makapalo siya. May tusok na tusok, may baon na baon. Meron parang palobo na babagsak bigla. Wrist action. Substitution. Kargado yung mga palo Kahit yung mga kontra-tsempo niyang palo, talagang may karga May Tajima ng Lady Eagles. Pupuntos. Didikit na naman. Ang Purest Water Defenders, 20 serving 21. Valdez. Hanap ng butas. Meron talaga doon. Walang tao, walang depensa. Pero napalakas lang, Martin. Tatlong tao kasi ang kumukover sa kanya Kaya pinipilit niya yung cross-court hit ngayon. Na-miss time lang niya sa ilalim niya na ipalo yung bola. Kaya lumobo. Kaylee Mans. Tayo, 21. Valdez. Mans. Punta kay Morel. And labas lang. Ito, kabalahibo naman. Sobra. Ball is out. Errors at opensa. Yun lang ang bumubuhay sa parehong kupunan. Kaya ang ganda ng ating first set. Mabilis. Pero parehong kupunan. Mataas ang output. Magandang efficiency nila Nakakakuha sila ng magagandang palo. Kahit hindi ganun kaganda ang pagkuha nila ng first ball tulad nun. Hervasio, inangat. Free ball to galing kay Mans. Vargas. Valdez, nasa gitna na naman! Valdez. Parang simple yung kanina, Si Babayad, naging decoy, naging parang panloko, Gashing the defense right on the middle. Kaya masugod si Babayad. Kaya medyo nahuli ng konti sila Tajima. At nandoon pa lahat ng defenders, nasa gitna. At pinuntosan ito ni Alyssa Valdez. Quality, 1 point, 22. Let's go. Yung set sobrang bilis, baba lang. Walking, counting. Let's count. Let's go. Bali Pure! May Zapanta ng Adamson Lady Falcons. Ano din dito? Substitution, Bali Pure. Martin, dalawa kalamangan ng BOC dito. Kailangan talaga ng isang magandang reception. Pero kanina pa problema yung first ball. Parehong kupunan pero ngayon ang first ball nandito sa Bali Pure. Talagang quality of reception. I can't stress it enough. You can't go to your offense if you can't control that first ball. Pero hindi na umabot sa first ball. Service error. Pangalawa na yan. Para dito kay Jaisen. Halibre doon ang Bali Pure kaya didikit sila. Isa na lang ang hinahabol dito ng Bali Pure. Pero masusubukan naman ang first ball ng Transformers dito. Tingnan natin kung gaano kakargado itong serve ni Morel. Maganda. Jaisen, lifting na yon. Again, first ball reception. Sakit ng dalawa Pag hindi ka nakakapunta talaga dun sa pag-initiate ng opensa mo, mahirap Napakahirap nung gawin. 2 straight points para sa Bali Pure. Tatawag na timeout si Coach Meneses. Pakinggan natin. Anong sa pala yung line? Score ka lang. O, A ka na lang. Quick. Para sumabay na si May. Kasi pag nag-B ka pa, pupunta pa yung 4 dito Hindi, A na siya. Quick ka lang. Rose, focus ka lang sa receive. Ha? Focus ka lang. Pero pagka walang receive, baka iba to sa'yo, diskartehan mo na. Okay?
Well, nag-design ng opensa si Coach Meneses. Pero ang tanong makakakuha ba uli sila ng magandang first ball nga kay Morel? Dalawang magkasunod na serve ni Morel. Walang nangyari sa reception ng BOC. Kaya tingnan natin dito, Martin. Oh, italicize, bold, underline. Focus lang sa first ball. Receive lang, receive. Better. Reception para kay Vargas. Vargas din ang papalo. Vargas, nakasalo ni Mans. Ito si Hervasio. Through the block. Lusot. Sa block. Ito talaga, kilala na sa lakas ng palo talaga si Hervasio. Kaya tatlong sunod na puntos to. Martin, para dito sa Bali Pure. Tignan natin ulit yung palo. Pasok na pasok. And set point. Bali Pure kontra sa Bureau of Customs. Vargas ang tinatarget ng serve talaga ni Morel. Alyssa Valdez! Tatay tayo! Oo, pahabain pa raw natin ang first set. Magtataka pa ba kayo sa resulta ng first set? Alam naman ninyo kung gaano kaganda itong labanan na to. Parehong talented na koponan. Kaya hindi nakakapagtaka na 24 all tayo dito. Set number 1 pa lang. And it's something, a sight to behold. Pag nakita mo matake si Alyssa Valdez, hindi man siya nakapakuha ng magandang service doon. Pero once you look at her as a coach, her mechanics is top-notch. Nakikita mo her hits are almost the same every single time. Second set point para sa Purest Water Defenders. 25-24. Soriano nag-serve. Kutaysong papalo, malakas! Naghahanap siya ng check ball pero automatic agad tinawag ng first referee. Outside. At ang Bali Pure pareho ng unang set. Kung una nilang laban, Martin, nanalo sila dito. Medyo extended tayo. 26-24. Ito ang ating Shakey's Shake and Play of the set. Ang ganda ng nilaro ng parehong import ng Bali Pure. Si Mans saka si Morel nakatulong kahit na dikit. Itong Bali Pure na bulsa yung first set. 26-24 kontra kay Alyssa Valdez at Bureau of Customs.